What is up everyone? Not Rob here. I hope everyone is okay. So, ang pag-uusapan natin ngayon ay ang cons ng DTX 360 350cc edition. Well, yung iba dito can apply to the 300cc edition as well. So, ano nga ba ang cons, points for improvement na sana pinapanood ng Kim ko to para gawan nila ng paraan. Well, sa baba ng subscriber count ko malamang hindi, pero ito yon. Number one sa akin sa scooter na to is yung suspension. Sana magawa nila ng paraan to a point na mas malambot. Hindi malambot eh, ayoko rin naman ng sobrang lambot, pero matagtag kasi to kahit anong setting mo ng preload. Pag binabaan mo naman masyado ng preload, hindi rin naman siya magandang gamitin kasi masyado na siyang bouncy, tsaka hindi na-adjust yung harap nito. Alam ko masyadong yan, masyadong malaking ask kasi wala namang scooter na ganun, unless T-Max siguro or yung AK550 top of the line. Pero para sa akin kasi medyo okay na to kasi nanggaling ako sa big bike, and ang mga big bike na sport bike in particular, hindi sila ganun kalambot ang suspension, so hindi ganun kaganda, unless siguro yung high end na naman. Pero in general, ang mga suspension ng mga sport bikes are tuned to be stiff for handling purposes, na parang ganito, parang sa DTX 360 na hindi ko alam kung con siya. Depende siguro kung anong trip mo. Kung gusto mo ng parang sofa, the DTX 360 is not for you. Pero kung gusto mo ng scooter na nag-handle na parang sport bike, ito na yun. Kasi paano ko ba sasabihin to? Para siyang since nakatry na rin ako ng mga supermoto, it's like a supermoto when it handles. Pero syempre, a heavy supermoto, a 200 plus kilo supermoto. Pero parang ganun. So sana, ewan ko, gawan nila ng paraan yung suspension. Medyo, medyo matagtag. Tapos, pangalawa sa akin, na hindi ko naman masyadong problema, pero in general, if you're a buyer of this, you should know na mataas ang upuan ng DTX 360. Clearance niya hindi mataas, saktuhan lang. Pero yung upuan niya kasi malapad, tapos mataas siya. So if you are not 6 feet and above, hindi mo to mapa-flat foot ng dalawang paa. Ako ay around 5'9", without shoes. Hindi ko siya kayang i-flat feet ng dalawang paa. Isang paa pwede pa. So yun, watch out. Pwede mo naman gawa ng paraan yung mag-scoot over ka or umabante ka ng konti para yung lapad ng seat height niya ay hindi problema sa'yo. Kasi yung lapad niya kasi mapapabuka ka ganyan. So hindi mo siya may bababa ng maayos. Wait, pakita ko sa inyo. Tingnan niyo. Ito nakasagad ako sa may dulo ng rider seat. Ayan. Kaya ko siya i-flat foot. Ayan, kaya. Pero medyo above average. Medyo lang naman. Hindi naman ako sobrang katangkaran ang height ko. Pagka pwede kang umabante ganyan. Ayan, pwede mo na siyang i-double flat foot. Ayan. May angat, pero
Pag siguro mga 5-5 ka, unless sanay ka na sa mga sanay ka na sa mga dirt bike, ganun, okay lang yun sa'yo. Pero yun, seat height medyo mataas. I think it's 800 millimeters, so be wary of that. Oh, Kimco, Super 8, buhay pa. Shout out Kimco. Pangatlo, mabigat siya. Hindi mo naman binubuhat ang scooter. Ramdam mo talaga siya sa traffic. So kung hindi ka sanay sa mga malalaking motor talaga na mabibigat, medyo maninibago ka, mabigat siya. I haven't really sorry, weighed this before, pero from what I know, fully fueled with gear oil, engine oil, and the coolant, nasa lampas ng 200 kilos to. Sure, 210, 220, I don't know. So keep that in mind, mabigat siya. So pagka sa parking, medyo mahirapan ka, lalo na pagka masikipan na parking area. Yung bigat niya talaga grabe. Pero since sanay na ako sa malalaking motor, at medyo abot ko naman, medyo mataas ako, ang ginagawa ko, hindi ko siya inaakay, sinasakyan ko siya, tapos sumisikad-sikad na lang ako. So yun, keep that in mind please. Pangatlo, ang stock tires nito hindi ganun kaganda, kasi I know that this was made for si kuya, nakaana na nga ma-overtake pa, wagas. So I know this was marketed as an adventure scooter. It comes with adventure tires, street / adventure tires, na hindi ganun kakapit, medyo may kadulasan siya. And pag nagbabank ka, ewan ko sa inyo yung mga merong DTX dyan, pero nararamdaman ko na para kang dumadaan sa rumble strip ng nakabank, dahil nga sa pattern ng gulong niya, yung blocks. So kung may budget ka at pang street mo naman gagamitin lang to, palitan mo yung gulong, maawa ka sa sarili mo, please. Pero ako kasi ginawa ko, since ewan ko, gusto ko sinusulit ang mga bagay-bagay, sinulit ko talaga siya hanggang mga 4,800 kilometers. Okay naman, pero medyo napigilan yung riding ko sa mga twisties ng onting-onti lang dahil doon, kasi iniisip mo hindi siya 100% kapit na kapit talaga. So nagpalit ako ng Eurogrip B-Connect. Shout out Eurogrip, baka naman. Tapos ano pa ba? Alam ko na, yung looks niya medyo subjective siya. Para sa akin para sa akin lang na it takes getting used to. The DTX 360's looks takes a lot of getting used to. It's very modern. Sabi nga ni Sir Sak sa makina, para siyang medyo dark night type feels. Kung magkakaroon ng scooter si Batman, ito yun, scooter ni Batman, DTX 360. So medyo subjective ang looks niya. Ang isa lang naman na ayaw ko sa looks niya, alam niyo kung ano? Yung kanyang tapalodo sa harap, putol siya. Kimco naman, bakit pinutol nyo? Ginawa niya sana ng paraan na pag tuwing nakikita ko siya, naisip ko, gusto kong bumili ng yung full na tapalodo. Pero marami kasi sa group namin, sa DTX 360 group, ang nagsasabi na kailangan mong gawa ng paraan yung nabibili na parang ganyan lang, yung ididikit mo, kasi pagka nalubak ka, lumalagotok, tumatama yung tuka. Meron ako nakita kay Kimco Manila na stock daw na pinag-iisipan ko pa 5K siya mahigit pinag-iisipan ko, tinanong ko, tatama ba to? Sabi naman sa akin hindi, pero I don't know.
So yun, kasi merong version nito na ano DTX CT yata sa Taiwan na walang tuka, tapos full yung Tapalodo. Ang gwapo nun. Pero yung Tapalodo kasi nito nagpapamacho so parang on the fence ako dyan. Tapos isa pang ano sa akin, dapat malaman ninyo bago kayo bumili nito, hindi to matipid sa gas. Nope. Parang average nito 25 kilometers per liter. Anong aasahan mo? 321 cc's for 4 valves. Isa pa, pagka nagpalit kayo ng panggilid, asahan nyo bababayan ng 20. Tapos pagka kinutingting nyo pa yung mga ibang parts niya, pagka dini-restrict nyo yung Euro compliance niya, magiging 17. Parang big bike na talaga siya, kasi mabigat siya, tapos powerful yung engine, so kailangan niyang mag-generate ng maraming power. Yun na lang sabihin natin. And yung final con ko, yun yung na-discuss ko na siya in short sa dati sa na vlog ko na isa. Andito tayo sa Itogon. Shoutout Itogon. So na-discuss ko na yan, and that is yung kanyang fueling. So when I say fueling, it's leaned out for Euro 5 compliance purposes. And what happens when you do that is, pag naglagay ka ng medyo may kabigatan siya, pag naglagay ka ng exhaust na free flowing, asahan mo magsasawa ka sa backfire. Saan nyo yun? Gagawa ko ng separate video para mawala yun. Yeah, sa may mga gusto, comment lang kayo dyan. Nagagawa ng paraan yan. And finally, ayun, tingnan nyo siya. Medyo ayun na yung Tapalodo. Parang sana tinuluyan, no? Doon ako na baka yun nga, bumili ako ng Tapalodo. So nagpalit na ako ng Euro grip. Maganda naman, may size naman, pero yung harap medyo mas mababa, so naging agile siya. Tinanggal ko yung handguards, at tingin ko naman mas bumagay. But that's all. Overall, would I buy this all over again? Of course, yes is the answer. So salamat sa pagsama sa akin. Ayan, view ng Itogon. Salamat sa pagsama sa akin. Till next time, bye.